ninyo yung mga reforma pa na kailangang gawin dito ho sa ating party list law para kahit papaano mas kumbaga talagang alam mo yun? Hindi na mga peking party list ang Oo, tatakbo. hindi na yung mga parang may connection lang sa mga malalaking negosyo. Yun talaga nagre-represent na nung marginalized sector. Ang pinaka-basic dito yung pagpasa ng anti-dynasty law. Yung omnibus, yung character kasi ng ninanais nating anti-dynasty law para apektado yung iba't ibang aspekto ng election kasama na yung party list system. Ikalawa, yung mga party list nominee dapat nabibilang dun sa sektor na sinasabing kinakatawan nila. Kung para sa manggagawa yung isang party list, dapat mga tunay na manggagawa yung mga party list nominee nito. I-check natin, halimbawa, yung kanilang income tax return, yung kanilang proof of income. Kapag ka nakita natin, nasilip natin na milyones ang kinikita o yung mga binabayarang buwis, hindi na yan mga ordinaryong manggagawa. Kung ikaw ay manininda, yung kinakatawan mo, dapat mga tunay na nabibilang sa small and medium enterprises. And in fact, pwede ngang nabibilang ka sa informal economy ng mga manininda, hindi yung mga kontratista ka ng mga government projects na milyones yung nakukuha mo bilang kontrata. Kasi yun yung mga dapat nating iniiwasan eh. Kasi nga, hindi pwedeng ikaw ay simpleng advocate lang. Halimbawa, pag sinabi kong I champion the rights of the farmers, pero taga Maynila ako, taga lungsod ako, tapos hindi pala ako magsasaka, ano yung karapatan ko na maging quote-unquote champion ng farmers? Porque sinabi ko lang yon, pwede na pala ako maging party list nominee ng isang peasant group halimbawa. So maiitsapwera yung mga tunay na magsasaka. So yun yung mga basic sana na dapat nating isa-isip. Kaso,